Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyo lahat. And again, congratulations po sa 9th anniversary ng dedication nitong ating templo, itong ating simbahan. Sa ating mapagbasa, may 3 tayong points na makukuha tungkol sa templo. 1, ang templo ay ang gusaling ito. Ito ay templo ng Diyos. 2, sa second reading, tayo ang templo ng Diyos. And 3, sa gospel, tayong lahat sama-sama ay bumubuo ng iisang templo. So first, sa unang pagbasa mula sa Propeta Ezekiel, ang tinuturo nilang templo, yung templong itinatag ni Solomon dun sa Jerusalem. At dun sa pangitain, pumasok sila sa templo at dun naramdaman ni Ezekiel ang presensya ng Diyos. At para sa Hudyo, mahalaga yan. Ang templo ay naging sagisag na ang Diyos ay nasa kanilang piling. Pero simbolo lang yan. Mas mapalad tayo dahil alam natin na talagang actually, really present si Jesus dito sa ating templo, dito sa ating simbahan. Saan? Sa ating tabernakulo. Alam natin, sigurado tayo, na si Jesus nandito. Kaya nga itong ating simbahan, dinededicate. Itinatalaga ino-offer ito para kay Lord. Kaya hindi pwedeng gamitin itong simbahan sa ibang paraan. Sasabihin, ay Father, wala kaming space, Pagkatapos po ng wedding namin, pwede ba dito na rin ang reception? Hindi pwede. Kasi, this is a dedicated space to God. Lalong-lalo na alam natin si Jesus nandito sa tabernakulong ito. God is really present. Dito rin natin nararamdaman kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Di ba nababasa natin sa sa Gospel of St. John? At ang Diyos ay nagkatawan tao at ang salita ay nagkatawan tao. At anong nangyari? Siya'y nakipamahay sa atin. God is living with us dito sa kamba, sa gitat, sa tabi ng mga kali, kung saan nagdadaan-daan ng mga tao, kung saan yung mga warehouse, kung saan mga nagtitinda ng Si Jesus nandito. At saan natin pag may tatanong sa inyo, Kuya, saan po si Jesus dito? Ay pwede niyong ituro. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo magturo sa nguso. Doon, ayun. Doon. Dito talaga. Si Jesus talaga nandito. So yan ang una. Itong gusaling ito, itong building na ito ay templo. Na itinalaga
para sa Diyos. In fact, yan ang 9th anniversary na pinagdiriwang natin. Pero pangalawa, sa second reading, sinasabi ni St. Paul na tayo ang templo. Na si Jesus ay hindi lang gustong tumira dito sa tabernakulo. Gusto ni Jesus na tumira sa ating mga puso. Kaya nga sa banal na komunyon, pag tinatanggap natin si Jesus, mula sa tabernakulo, lumilipat siya sa atin. Tayo ang nagiging templo. At nagiging magandang reminder yan na every time tayo dadaan dito sa ating simbahan, no, we acknowledge the presence of Jesus. Sabi nga ni St. John Bosco, no, yung aming santong patron, na kung gusto natin ng maraming biyaya, dalawin natin ng madalas si Jesus sa Blessed Sacrament. Kung gusto natin ng mas marami pang biyaya, mas damihan natin ang pagdalaw kay Jesus. Kung minsan naisip ko, ano kanya pakiramdam ni Jesus? No? Na nandito siya sa kamba at walang katao-tao sa loob ng simbahan. Siguro ang team song niya, Lonely, I'm Mr. Lonely. Sana naman hindi. We acknowledge that Jesus is here. Pero ang malaga dyan, si Jesus, gusto niyang tayo ang maging templo niya. Kaya nga pagkatapos ng misa, pagkatapos ng komunyon, anong sinasabi ng pare? Humayo kayo. Umalis na kayo. Tapos na ang misa. Bakit? May pare, ba't kami pinaalis? Kasi kailangan dalhin niyo si Jesus saan? Sa lahat. Hindi nakuha. Jesus is with me, dito na lang ako tumira, Father. Okay? Hindi pwede yun. Kaya nga, kasama yan sa misa, kasama sa rito natin, sinasabi, humayo kayo. Dalhin niyo si Jesus sa bahay ninyo, dalhin niyo si Jesus sa pabrika kayo ninyo, dalhin niyo si Jesus sa opisina ninyo. Kayo ngayon ang nagiging templo ni Jesus. And therefore, katulad ng pinagaganda natin ang templong ang gusaling ito, kailangan din natin pagandahin ang templo ng ating sarili. Hindi ibig sabihin nun ay Father, ay naku Father, ang ibig mong sabihin na every time magsisimba ako, dapat magpa-beauty parlor muna ako. No? Sapat na kaya itong foundation na ito, no? Tapos pag ano, ang kapal na ata ng foundation na yun, no? Hindi. Oo, kailangan natin alagaan ang ating katawan. Dahil ang katawan natin ay templo ng Holy Spirit. Sikapin natin maging healthy tayo. Para saan? Para ang self-care natin nagiging self-offering. Dahil mas healthy tayo, mas nakakatulong tayo sa atin kapwa. Hindi ba? Dahil healthy si tatay, healthy si nanay, naalagaan, nakapagtatrabaho sila, naalagaan nila yung mga anak. Dahil healthy si anak, hindi siya problema sa bahay. So malaka, nagiging healthy tayo. Kasama yan sa pangalaga ng templo ng Diyos. At dahil doon, kailangan din natin galangin ang bawat isa sa atin. Dahil ang bawat isa sa atin ay templo ng Diyos. So yan, one, ang gusaling ito ay templo ng Diyos. Tayo ay templo ng Diyos. At ang ikatlo, lahat tayo bumubuo ng iisang templo ng Diyos. Tayo ang simbahan. In fact, si St. Paul may magandang term dito. We form the mystical body of Christ. Hindi lang templo tayo, hindi lang yung katawan natin. Bawat isa sa atin ay bumubuo sa iisang katawan ni Kristo. So kaya nga, anong tawag natin sa pagtanggap ng Holy Eucharist? Pag tayo ay pupunta dito, anong tawag doon? Tayo ay nagkukomunyon. At ano ibig sabihin komunyon? Tayo ay nag-iisa. We come together. At ano ang nagpapadikit sa atin sa isa't isa? Ano ang nagiging plaster
ng ating gusaling ito? Si Kristo. Ako tumanggap kay Kristo, ikaw tumanggap kay Kristo, siya tumanggap kay Kristo. Therefore, lahat tayo ay nagkakaisa kay Kristo. At binubuo natin ngayon ang simbahan. At ito ang maganda dito. I think bukas ba yan or this July din, i-celebrate niyo ang foundation ng parokya, no? Tama ba? Kailan? July 16. Before yung July 16 na yan, hindi kayo parokya. Iba-ibang barangay kayo, wala. Iba nagsisimba doon sa Tondo, iba nagsisimba doon sa Ewan, iba nagyano. Pero nung tayo naging parokya, tayo ay naging iisang katawan ni Kristo. Tayo ngayon, ilan ba ang barangay dito sa parokya ninyo? Ilan? 14. 14 ang barangay, biro nyo? 14. Ngayon, dati, kanya-kanya yan. Pero ngayon, ang 14 ng barangay na ito ay bumubuo ng iisang parokya. Ng iisang simbahan, the local church of Nuestra Señora de Soledad. Kayo ang simbahan dito. And therefore, ang tanong, paano natin pinadadama na tayo ay simbahan? Welcoming ba tayo sa lahat ng mga kaparokya natin? O exclusive tayo? Okay, yung mga mababango lang ang pwedeng pumasok, yung medyo may may spray po dyan sa labas, no? Mag-spray muna po kayo. Are we welcoming? Are we open to help one another? Are we open to learn from one another? Dahil tayo ay bumubuo ng iisang simbahan. So again, congratulations po dito sa 9th anniversary ng dedication nitong simbahan. Ito ang templo. Galangin natin, pagandahin natin, linisin natin, pero wag natin kakalimutan, ito ay ang templo ng Diyos dahil nandito si Jesus, dalawin natin siya. At tayo ang templo. Therefore, galangin natin, irigatan natin ang ating mga kasariling katawan, maging malusog tayo para makapaglingkod sa iba. And lastly, tayo sama-sama ang templo. At sa ating pagkakaisa, mabubuo natin ang ating parokya. 14 barangays under the patronage of Our Lady of Soledad. Na sa ating pagkakaisa, lahat tayo walang naiiwan na lalong lalapit sa Diyos, lalong makakatanggap ng biyaya, lalong mapagpapala ng Diyos.